Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Magandang araw mga ka-AI. Welcome back to AI and Personal dito sa AI Talks with the Voice Master sa Radyo Pilipinas. At live rin tayo worldwide. Kasama natin ngayon ang isang tunay na inspiring leader, co-founder at CEO ng Sophie AI, si Sophia C. Homeschooled siya for 17 years, cum laude graduate ng De La Salle University at ngayon ay nangunguna sa pagbuo ng AI-driven solutions para tulungan ang mga brands na gawing mas madali at mas malawak ang customer engagement nila. Sophia, kwento mo naman sa amin ng kaunti tungkol sa sarili mo at kung ano ang ginagawa mo. Hello, thank you so much for having me. My name is Sophia Nicole C, also known as Sophie from Sophie AI. Just to share a little bit about what I do for the industry. Kapag may Facebook or Instagram page ka, yung mga inquiries mo, mga comments, pwedeng AI na ang mag-reply para sa'yo. So yung mga HM, available po ba, saan po location nyo, pwedeng AI na or si Sophie AI na ang mag-reply para sa. So ginagawa namin to para yung mga business owners and yung teams nila can focus on more important tasks. Kahit anong oras, 24/7, kahit 2 AM pa na madaling araw, nare-replyan natin yung mga customers natin. Sa panahon ngayon, whether umaga, gabi, tanghali, lunch break man yan o hindi, gusto ng mga customers na nare-replyan sila agad. Ang kagandahan sa ginagawa namin ngayon is kahit English, Filipino, Bisaya, Ilocano, Taglish, Jejemon, kayang-kaya siya ng sistema namin. Trinain na namin yung AI sa local languages natin or at least yung mga major dialects. Kaya usable na siya and pwede mo siyang lagyan ng personality pag AI. So kung gusto nyo yung nagbebenta na AI para sa inyo, medyo malambing, pwede natin gawing malambing. Kung gusto nyo very straightforward, isang tanong, isang sagot, pwede rin. So, depende na lang sa client. Ganun naman ang AI, right? Sobrang talino niya and pwede natin siya turuan. Kailan mo unang naranasan gumamit ng AI at ano ang naging experience mo nun? When did I first start using AI and what was my first experience like? So I think I was in college nung lumabas si ChatGPT and super amazed na amazed ako sa tech kasi mabilis ako ma-mind block dati, whether it's writing essays or captions. Matagal ako mag-isip ng mga kahit captions para sa mga Instagram post ko lang, in-overthink ko talaga siya. So yun yung mga first use cases ko sa AI. Ginagamit ko siya pang brainstorm ng mga captions, nang isisulat ko sa mga papers. So, brainstorm lang, hindi ko kinaka-copy-paste. Pero yun, naging helpful tool siya para sa akin during college. Ang naging game changer para sa akin is meron akong prof. So, yung mga profs naman natin ngayon sa schools, hati yan eh. May mga pro and may mga against. So, may mga profs talaga ako na bawal gumamit ng AI. Pero may mga profs ako na in-encourage kami. Tapos, may isang specific prof ako na sinabi niya, mag-ChatGPT premium kayo. And for a college student, mahal yun eh, 'di ba? Pero looking back, naging good investment siya para sa akin kasi dahil ginagamit ko siya mas often and mas mabilis rin ako natuto. And from that, thankfully, naging interest ko na talaga yung AI and I decided to go with creating a business na helps with yung mga chats kasi, ayun, isa yun sa mga time-consuming tasks natin sa isang araw. If I can help businesses grow and give extra time sa mga teams, sa mga sales teams or business owners, why not? Sa trabaho mo o kahit sa araw-araw, paano nakatulong ang AI sa'yo?
So how has AI helped me with my work and daily life? So actually palagi kong kausap si AI as in super. Minsan kahit nagda-drive, since may voice na yung ChatGPT ngayon, nagba-bounce off ideas ako, kausap ko siya, humihingi ako ng advice tungkol sa negosyo or minsan about life. Tama ba yung train of thought ko? Tama ba yung information na yon? Minsan kausap ko lang talaga siya. Tsaka, syempre, yung pag-reply sa business ko ngayon. So, pag nag-inquire yung mga tao and gusto nila mag-schedule ng meeting with me, lahat yon AI na yung kumakausap. For marketing rin, palagi ko siya nagagamit pang brainstorm and pang create ng mga posters, videos, materials. So, everything is much faster dahil may AI ako na tumutulong sa akin. Ang kagandahan sa AI kasi, the more you use it, the more kanya makikilala. So, mas matutulungan kanya. And even if hindi sa work, so minsan pag wala na kaming topic magkakaibigan, tapos gusto ko ng mga spicy questions. Minsan chat GPT rin namin, tapos tinatanong namin yung isa't isa ng mga random questions na binibigay ni ChatGPT para sa amin. So yeah, both sa personal life ko and sa career ko, palagi ko nagagamit si AI. Kung may gusto kang sabihin sa publiko tungkol sa AI, ano ang mensahe mo? Huwag kayong matakot na gamitin siya. Start small, huwag kayong ma-overwhelm. AI is just a tool. So, parang social media siya, 'di ba? May pros and may cons. So, pag may social media ka, may mga negative effects rin yan. Pero at the same time, if hindi ka gumamit ng social media, mapag-iiwanan ka. So, same thing with AI. May pros and may cons rin siya. Pero if hindi mo siya ginamit, hindi ka makakasurvive. Kasi eventually, lahat ng trabaho kailangan gumamit na ng AI few years from now. So, kung hindi ka magsistart ngayon or kung hindi ka magsistart ngayon, syempre baka mahirapan ka. Similar to nung lumabas yung mga computers few years back, 'di ba? Hindi naman lahat marunong gumamit ng computer. And few years from now, ganun rin ang mangyayari. Mahirapan ka if hindi ka marunong gumamit ng AI properly. Sa tingin mo, paano makakatulong ang AI sa mga Pilipino, lalo na sa edukasyon, negosyo, o pang-araw-araw na buhay? I think AI can help the Philippines to be more productive, whether it's education, business, and everyday living. So, kunyari, education, sobrang talino ni AI. So, if may any skill ka, kung dati, Google it, YouTube mo, ngayon pwede mo na i-AI. Tapos, pwede mo i-instruct si AI na, explain it to me in a simple way. Or, explain it to me tapos kung paano mo siya gusto i-explain. Like a story ba? Or in a very scientific approach? So, ngayon, we don't only have information available in our hands, pero pati how that information can be delivered to us, we also have access na. Similar to businesses, may mga processes tayo na pwede namang i-automate para makasave time. Pwede na natin i-delegate siya sa AI. And everyday living, so like I said, kahit ako minsan, I'm out with my friends, ginagamit namin si ChatGPT, si AI para mag-generate ng questions, kung anong pwedeng pag-usapan. Or minsan, in the middle of the conversation, may pinag-uusapan kami, hindi namin sure, kailangan namin i-verify, gumagamit kami ng AI. So, helpful siya. Yun. And even me, before this interview, may mga few questions akong binounce off kay AI. Ano maganda sabihin? Ano maganda ikwento? At bilang panghuli, Sophia, ano ang gusto mong iwan na payo o mensahe sa ating mga tagapakinig tungkol sa pagyakap sa AI? So, final message or advice for viewers watching this is start small. If you're not using AI, just use it kahit once a day lang, a few times a week, and then build on that. Kasi if i-try nyo siya aralin sa isang upo, ma-overwhelm kayo. Ang daming AI tools out there. So, parang start small. Kahit GPT lang yan, Gemini, kausapin nyo lang ng konti. Tapos eventually,
pag palagi niyo nakausap si AI, you'll find random things na matatanong sa kanya throughout the day. So, start small, start using it at least once a day, and then build on from that. Maraming salamat, Sophia Sik, co-founder at CEO ng Sophie AI, sa pagbabahagi ng iyong kwento at insight. Nakaka-inspire talagang makita ang mga kabataang Pilipino na namumuno ng may excellence, integrity at purpose. Mga ka-AI, tandaan, ang teknolohiya ay hindi dapat katakutan. Gamitin natin ito bilang kasangkapan para sa mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Ako po si Pocholo Gonzales, the Voice Master, at ito ang AI and Personal dito sa AI Talks with the Voice Master. Magandang araw, mabuhay! AI 101, ang unang hakbang upang maging AI literate ang bawat Pilipino. Sa isang nakakabaliw na katotohanan tungkol sa OpenAI, isang kumpanyang nagiging isa sa pinakamaimpluwensya at pinakamahalagang tech company sa mundo mula nang ilunsad ang ChatGPT, may mga lihim na nangyayari sa likod ng mga eksena na talagang nakakabaliw. Mula sa pagtatangkang ibagsak ang kanilang sariling CEO, hanggang sa ganap na pagtalikod sa kanilang orihinal na mga prinsipyo. Ito ang buong kwento ng nakakabaliw na kasaysayan ng OpenAI. Ngunit ito rin ay isang paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng artificial intelligence, at ito ay isang kwento na nakakaapekto sa ating lahat. Si Sam Altman ay nag-aral ng computer science sa Stanford, ngunit siya ay nag-drop out upang magtrabaho sa kanyang sariling negosyo. Ito ay tinawag na loob, at ito ay isang paraan upang ibahagi ang iyong lokasyon sa mga kaibigan gamit ang iyong telepono. Gayunpaman, dahil sinimulan ni Sam ang loop bago pa man ang iPhone at ang App Store, ito ay naging isang malaking hamon. Ngunit si Sam ay nagtrabaho ng walang humpay sa kanyang negosyo, karamihan ay nabubuhay sa instant noodles at ice cream. Sa katunayan, siya ay nagtrabaho ng sobrang hirap at ang kanyang dieta ay sobrang mahirap na siya ay nagkaroon talaga ng scurvy. Pagkatapos, noong 2005, siya ay sumali sa unang klase ng Y Combinator na parang isang bootcamp para sa mga startup. At dito, si Sam ay nakakuha ng atensyon ng tagapagtatag ng Y Combinator na si Paul Graham. Si Paul ay may maraming karanasan sa negosyo at naging mentor ni Sam dahil ang dalawa ay nagkakasundo ng husto. Gayunpaman, napansin din ni Paul ang isang kakaibang bagay tungkol kay Sam. Sinabi niya, si Sam ay sobrang galing sa pagiging makapangyarihan. Maari mong iparachute siya sa isang isla na puno ng mga cannibals at bumalik ka sa loob ng 5 taon at siya na ang hari. Nakakatuwa, hindi nagtagal at si Sam ay naging presidente ng Y Combinator. Ito ay nangangahulugan na sa edad na 30 taong gulang lamang, si Sam Altman ay namumuno na sa pinakaprestihiyosong startup accelerator na nagbigay daan sa kanya na bumuo ng mga relasyon sa maraming pinakamaimpluwensyang entrepreneur sa Silicon Valley. Si Sam ay naging sobrang konektado at ang kanyang reputasyon sa mundo ng tech ay lumago ng husto. Hindi nagtagal, si Sam ay nagsimulang magbigay ng higit pang pampublikong mga talumpati. At isa sa kanyang paboritong paksa na talakayin ay ang artificial intelligence. Noong 2015, si Elon Musk ay natakot ng husto. Siya ay nag-aalala tungkol sa kakulangan ng mga safety precautions sa paligid ng AI na sa tingin niya ay nagpo-pose ng isang existential threat sa sangkatauhan. Hindi ko iniisip na karamihan ng mga tao ay nakakaunawa kung gaano kabilis ang pag-unlad ng machine intelligence. Sinubukan kong kumbinsihin ang mga tao na pabagalin ang AI, i-regulate ang AI. Ito ay walang saysay. Sinubukan ko ito sa loob ng maraming taon. Sa puntong ito, noong 2015, ang Google ay ang walang dudang pinuno sa artificial intelligence. Sila ay nag-a-acquire ng mga AI research labs at may halos 3 kapat ng pinakamataas na AI talent na nagtatrabaho para sa kanila. At gayunpaman, nang makipag-usap si Elon sa CEO ng Google noon, si Larry Page, si Larry ay hindi mukhang nag-aalala tungkol sa AI. Tinanong siya ni Elon kung paano niya masisiguro na ang superintelligence ay hindi magwawasak sa sangkatauhan, ngunit tinanggihan ito ni Larry ng buo. Sinasabi na si Elon ay sobrang paranoid. Ngunit sinabi ni Elon na ang Google ay may monopolyo sa AI at ang taong namamahala ay hindi nagmamalasakit sa AI safety. Isang kumpanya lamang ang malapit ng magkaroon ng monopolyo sa AI talent at computing at ang taong namamahala ay hindi mukhang nagmamalasakit sa safety, ito ay hindi mabuti. Kaya si Elon ay desperadong naramdaman na kailangan niyang bawasan ang kapangyarihan ng Google. At iyon ay magdadala sa kanya sa isang partnership kasama ang isang lalaki na nagngangalang Sam Altman. Noong 2015, 10 na maimpluwensyang tao sa mundo ng tech ay nagkita para sa hapunan.
Si Elon Musk at si Sam Altman ay parehong naroon. Gayun din si Greg Brockman na naging maimpluwensya sa paglago ng Stripe at si Ilya Sutskever din na isa sa pinakarespetadong researcher sa AI. Sa hapunan, sila ay nag-usap ng seryoso tungkol sa artificial intelligence at sa potensyal nitong mga kahihinatnan. At tinalakay nila kung paano sila makakabuo ng isang AI company nang magkasama upang makipagkumpetensya sa Google. Sinabi ni Elon na siya ay maglalagay ng $1 bilyong na pondo. At kaya nila naisip na sa investment money ni Elon, karanasan ni Greg sa business operations, kasanayan ni Ilya sa AI, at si Sam upang i-orchestrate ang lahat. Sila ay magkakaroon ng Dream Team. At sa gayon, ang OpenAI ay itinatag noong 2015 bilang isang non-profit organization. Ang dahilan ay sinabi nila na ang pagkakaroon ng profit motivation sa isang teknolohiya na tulad nito ay maaaring maging sobrang delikado. At sa halip, ito ay dapat itayo para sa ikabubuti ng mundo. Ano ang pinakamalayong bagay mula sa Google? Isang non-profit na ganap na bukas dahil ang Google ay sarado para sa buong profit. Yan ang dahilan kung bakit ang open sa OpenAI ay tumutukoy sa open source, transparency, upang malaman ng mga tao kung ano ang nangyayari. Hindi namin gustong ito ay maging isang profit-maximizing demon from hell. Sa kanilang sariling mga salita, ang layunin ng OpenAI ay bumuo ng AI ng ligtas para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. At ibabahagi nila ang kanilang trabaho ng bukas sa publiko ng libre, sa halip na panatilihin itong pribado para sa kanilang sariling pakinabang. Kaya ang pangalang OpenAI. Gayunpaman, hindi nagtagal, lahat iyon ay magbabago. Nang magsimula ang OpenAI noong 2015, hindi ito mukhang isang kumpanyang magbabago sa mundo. Wala pa silang opisina, ito ay isang maliit na grupo lamang na nagtatrabaho mula sa apartment ni Greg Brockman. Kami ay nakaupo karaniwan sa sopa, kitchen counter at sa kama. Doon ginagawa ang trabaho. Medyo nakakabaliw na doon nagsimula ang isang bagay na ganito kalaki. Gayunpaman, sila ay may higit sa $1 bilyong na ipinangako mula sa iba't ibang investor. At ang pondong ito ay nangangahulugan na maaari nilang maakit ang pinakamataas na AI researcher ng mabilis. At kaya sila ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-eeksperimento lamang. Sa kasamaang palad, wala silang talagang malinaw na estratehiya. Ginugol nila ang maraming oras sa pagbuo ng isang bot na makakapaglaro ng sikat na laro na Dota 2. Naisip nila na kung makakabuo sila ng isang AI na nakakaunawa sa komplikasyon ng mundo ng laro, ito ay maaaring humantong sa isang AI na mas nakakaunawa sa ating mundo. Pagkatapos, isa pang proyekto na ginawa nila ay ang pagsubok na bumuo ng isang robot butler. Isa sa mga maagang empleyado ng OpenAI ay umamin pa. Kami ay gumagawa lamang ng mga random na bagay at tinitingnan kung ano ang mangyayari. Ngayon, nararapat na tandaan na sa puntong ito, ni si Sam ni si Elon ay hindi madalas naroon. Si Sam ay namamahala pa rin sa Y Combinator at si Elon ay may kanyang iba pang mga negosyo. Sa halip, ang OpenAI ay pinamunuan ni Ilya na itinuturing na isang henyo sa AI at ni Greg na itinuturing na eksperto sa pamamahala ng business operations. Ngunit ang buong team ay may iisang pananaw na lumikha ng AGI, Artificial General Intelligence. May iba't ibang definisyon nito, ngunit madalas itong nangangahulugan ng artificial intelligence na makakapantay o makakalamang sa kakayahan ng tao sa karamihan ng mga gawain. Ngunit ito ang susi. Ang AGI ay dapat na makakuha ng mga bagong kasanayan na hindi man lang ito na-train. Kaya naman sinasabi ng ilang researcher na ang unang super intelligent machine ay ang huling imbensyon na kailangan ng sangkatauhan. Dahil kung makakabuo tayo ng isang makina na mas matalino kaysa sa atin, ito ay makakabuo ng mas mahusay na mga makina na lampas sa kung ano ang maiisip ng tao. Kaya sa loob ng OpenAI, ang mga empleyado ay nag-uusap tungkol sa AGI na parang sila ay bumubuo ng Diyos. Kahit sa mga unang araw pa lamang, ang team ng OpenAI ay nag-uusap tungkol sa kung paano nila gustong bumuo ng isang bagay na maaaring ganap na magbago sa mundo. Ang AI ay malulutas ang lahat ng problema na mayroon tayo ngayon, trabaho, sakit, kahirapan. Ngunit lilikha rin ito ng mga bagong problema. Fake news na milyon na beses na mas masahol, cyber attacks na mas matindi, ganap na automated na AI weapons. Marami sa team ng OpenAI ay may parehong pakiramdam na ang kanilang binubuo ay may potensyal na maging pinakadakilang imbensyon kailanman.
Ngunit sinabi rin nila na ito ay maaaring maging pinakamalaking banta sa pag-iral ng sangkatauhan. Hindi ito aktibong magmamahal sa mga tao at gustong saktan sila, ngunit ito ay magiging sobrang makapangyarihan. Isang magandang analogy ay ang paraan kung paano tinatrato ng mga tao ang mga hayop. Hindi namin kinamumuhian ang mga hayop, ngunit kapag dumating ang oras na bumuo ng highway sa pagitan ng dua lungsod, hindi kami humihingi ng pahintulot. Isang simpleng halimbawa ay kung tayo ay lumikha ng super intelligence at hilingin nito na tulungan ang Earth, maaaring may hindi inaasahang kahihinatnan, tulad ng pagdedesisyon ng AI na ang planeta ay mas ligtas ng walang mga tao. Si Sam Altman ay nagsasabi rin ng mga katulad na bagay. Sa isang banda, siya ay pampublikong nagsasabi na sa AI, "Maari nating pagalingin ang lahat ng sakit ng tao, maari tayong bumuo ng mga bagong realidad." At pagkatapos siya ay nagsasabi rin, kung ang teknolohiyang ito ay magkamali, maaari itong maging sobrang mali. Sa tingin ko, ang AI ay malamang na humantong sa katapusan ng mundo, ngunit sa pansamantala ay magkakaroon ng mga dakilang kumpanya. Ang nakakatawa ay sinasabi nila ang mga bagay na ito noong gumagawa pa sila ng mga AI bots para sa video games, kaya karamihan ng mga tao ay hindi sila sineseryoso noon. Sa katunayan, marami ang naramdaman na ang ideya ng AI na nagiging makapangyarihan na sapat upang bantaan ang mga tao ay nakakatawa dahil sa puntong iyon ang AI ay mukhang medyo primitive pa rin. Ang mapang-uyam na paliwanag ay na ang team ng OpenAI ay nag-uusap tungkol sa AI na nagliligtas sa sangkatauhan o nagwawasak sa lahi ng tao dahil ito ay tumutulong sa pag-akit ng publisidad at investor. Ngunit mukhang karamihan sa kanila ay tunay na naniniwala sa kanilang sinasabi tungkol sa potensyal na kapangyarihan ng teknolohiyang ito. At hindi sila ang tanging isa. Si Vladimir Putin ay sikat na nagsabi, "Sino man ang manalo sa karera ng AI ay magiging tagapamahala ng mundo." Pabalik noong 2015 nang magsimula ang OpenAI, ang dahilan kung bakit karamihan ng mga tao ay hindi nagbibigay ng pansin sa AI ay dahil ang larangan ng artificial intelligence ay nakakita ng mga dekada ng mabagal na pag-unlad. Ito ay tinawag na AI winter dahil pagkatapos ng maraming initial hype, may mas kaunting breakthroughs kaysa sa inaasahan. At kaya ang pondo ay natuyo at maraming researcher ay lumipat. Ngunit noong 2015 ang parehong taon na nagsimula ang OpenAI. Sa unang pagkakataon ay isang AI program ang tinalo ang isang professional na Go player na isang komplikadong strategy game. At ang AI ay kalaunan ay tinalo ang pinakamahusay na human player sa mundo. Ito ay nakaka-excite na balita, ngunit ito rin ay naglalahad ng problema sa kasalukuyang teknolohiya ng AI. Ang AI na iyon ay makakapaglaro lamang ng Go at wala ng iba, na nangangahulugan na kung gusto mong gawin ng AI ang anumang iba pang gawain tulad ng pagsulat ng kwento o pagkalkula ng equation. Kailangan mong bumuo at mag-train ng buong bagong system para sa isang gawain na iyon na sobrang matagal. Ito ay karamihan dahil ang training data na ibinibigay mo sa AI ay kailangang malinaw na may label upang ipaliwanag kung ano ito. Ang TV show na Silicon Valley ay perpektong nagparody nito. Kung mag-train ka ng AI sa sapat na specific data, ang AI ay makakaalam kung ang isang imahe ay hotdog o hindi hotdog, ngunit wala itong konsepto ng anumang iba pa. Karaniwan, ang mga makina ay makakagawa ng isang bagay ng mabuti kung na-train, ngunit ito ay sobrang makitid na focus. Samantalang ang utak ng tao ay espesyal dahil maaari itong gumawa ng maraming iba't ibang bagay na tinawag na general intelligence. Gayunpaman, noong 2017 ay isang team ng mga scientists na nagtatrabaho sa Google ang nag-publish ng isang paper na magbabago sa lahat. Isang maliit na team ng mga engineer sa Google ang nag-publish ng paper na tinawag na Attention is all you need at iniharap nila ang isang bagong uri ng AI architecture na kilala bilang transformer. Hindi tulad ng mga nakaraang AI system na kailangang pakainin ng sobrang specific data na may malinaw na label upang ipaliwanag kung ano ang data, tulad ng hotdog o hindi hotdog. Ang transformer ay iba. Maaari itong kumuha ng random na magulo na unlabeled data at essential na turuan ang sarili nito. At ito ay gumana ng nakakagulat na mabuti. Ang nakaka-interest ay na ito ay mga engineer sa Google, hindi sa OpenAI, ang gumawa ng unang breakthrough na ito sa transformer. Ngunit ang Google ay naging sobrang laki na sila ay sobrang mabagal at maingat. Kaya kahit na sila ay nag-develop ng kanilang sariling AI chatbot bago ang OpenAI, hindi nila ito inilabas sa publiko.
Nag-aalala sila na maaari itong magbigay ng outlandish comments na makakasira sa reputasyon ng Google at magbubukas ng legal at regulatory risks. Pinakamahalaga, nag-aalala ang Google na maaari itong makasira sa kanilang search advertising business na nagpopondo sa lahat ng ginagawa ng Google. Sa hindsight, ang desisyon ng Google na gumalaw ng sobrang mabagal ay naging isang malaking pagkakamali dahil iniwan nila ang pinto na bukas para sa OpenAI na gamitin ang imbensyon ng Google sa halip. Binasa ni Ilya ang research paper na ito tungkol sa Transformer at agad niyang nakita ang potensyal nito. Abangan sa susunod na linggo ang karugtong ng AI 101. Ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa mundo ng artificial intelligence. Alright mga ka-AI, malinaw na malinaw. Nasa harap na natin ngayon ang pinakamalaking pagkakataon ng ating buhay. Hindi ito simpleng trend, ito ay shift sa buong mundo. Pero hindi sapat ang marunong lang gumamit ng AI. Hindi sapat ang curious ka lang. Kailangan mong kumilos dahil sa bawat araw na lumilipas, lumiliit ang bintana ng oportunidad. At dito pumapasok ang aking mga advocacies. Okay? Sa AI Education PH, layunin namin gawing AI literate ang lahat ng guro at estudyante sa Pilipinas bago mag-2030. Naniniwala ako na kung hindi natin tuturuan ng mga kabataan ngayon, iiwan tayo ng mundo bukas. At syempre, wag natin kalimutan sa AI negosyo. Gusto kong matulungan ang ating mga MSMEs, mga sari-sari store owners, mga online sellers at mga OFW na gamitin ng AI hindi lang bilang tool kundi bilang partner sa pag-asenso. At sa lahat ng ginagawa ko mula sa CVAP, Certified Voice Artist Program hanggang Creative Voices, dala ko ang pare-parehong mensahe. Ang boses mo, ang talento mo, ang creativity mo ay may puwang sa mundo ng AI. Hindi ito laban ng tao sa makina. Ito ay laban ng tao kasama ang makina. Kung paano natin gagamitin ang AI para sa iangat ang buhay, pamilya at bayan, yun, gamitin nyo ang AI. So mga ka-AI, huwag kang matakot, huwag kang magpahuli. Tandaan mo, hindi AI ang kalaban, kundi ang sariling takot at pag-aalinlangan. At kaya bago ko tapusin ito, iiwan ko sa inyo ito. Ang AI ay parang mikropono. Wala itong saysay kung hindi mo gagamitin para ipahayag ang boses mo. Kung gagamitin mo ito ng tama, maririnig ka ng buong mundo. Kung hindi, mananatili kang tahimik habang ang iba'y sumisigaw ng kanilang tagumpay. Alright? So, sa mga gusto pang matuto sa AI, visit our website, no? AI Education or education.ph and AI-negosyo.com. Alright, muli ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, at ito ang AI Talks with the Voice Master. At tandaan ninyo mga ka-AI, your voice is not just a gift, it's a responsibility. At sa panahon ng AI, ang pinakamalakas na boses ay ang may malinaw na layunin at malasakit. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang AI powered na kinabukasan. God bless everyone. Thank you at God bless. Mabuhay. Hey, hey, para sa masa! Ito na! Hey, hey, talks with the Voice Master! Hey, hey, para sa masa! Hey! Para sa masa! Sa radyo bumabayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. Hey, talks with the Voice Master. Lakas ng bagong sigla. Boses ng bawat huwan. Para sa bagong Pilipinas. Boses ng bawat huwan. Para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas.